Sir, kumusta? Kumusta dyan sa Davao City, dyan sa selebrasyon ng KOJC? Masaya ang kahit po ganito ang nangyayari, masaya po ang mga tao dito sa KOJC dahil nga po sa anniversary ng KOJC at makikita mo naman talaga na makikita mo yung hope sa kanila at lalong-lalo na dun sa pagdalaw po ni VP Sara Duterte. At yung mga pulis naman, parang gusto ng mga umuwi, parang mga inaantok na, gusto na nilang talagang umuwi sa kanila mga pamilya. Yun po ang nararamdaman natin dito. Yung nakikita natin sa video habang yung mga kapatiran natin dyan sa KOJC ay nagsasaya, kumakain. Yung mga pulis naman ay nasa gilid lang sa gilid lang ng yan sa venue. Hindi pa rin na nagbabantay. Opo. At saka alam nyo, marami ho tayo nakausap na pulis dito. At ayaw lang ho nilang magpa-picture kasi actually nagpapa-selfie nga po sila at nagpapa-picture sa mga banateros. Pero pag kami na yung magpipicture, nakikiusap sila, pwede po bang wag na lang kasi bawal daw na makita sila na nagpipicture. Mababait na po yung mga pulis na nandito, na naka-stay dito. At marami nga din sa kanila, sabi nila, tiis-tiis na lang, matatapos din to, mapapalitan din yung kanilang pinuno. Kaya naunaw yung kanilang pinagdadaanan. Sila ho sumusunod lang. Wala naman silang choice kung hindi sumunod. Kaya ganyan po ang pero sila gusto na nila umuwi. Yung yung isa sa mga highlights ngayon yung pagbisita ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin mo ano ba yung impact nito sa kabuuan hindi lang sa KOJC kundi sa buong Davao City kasi nga yung speech niya ina-address niya yung buong Davaoenyo. Oo. Ang ganda kasi alam nyo, isa yan sa mga inaantay ho. Hindi lang ng mga taga-KOJC, kundi ho ng mga mamamayang Pilipino yung magsalita na siya ng hindi, alam mo yun, hindi niya iniisip kung ano yung sasabihin ng ibang mga tao at lalong-lalo na yung kanyang naka-unity ng huling halalan. Diyan talagang literal niya pong sinabi na humihingi siya ng tawad at ikinampanya niya si Marcos. Dito talagang binitawan niya kasi 'di ba yung una medyo statement lang 'yon. Ito talagang naka-video na po. 'Yun ang sinabi niya. Kaya tuwan-tuwa din ang mga tao at tinanggap din naman yung kanyang apology na marami sa tao ngayon dito ay nabudol dahil nga po sa usapin ng unity team. Pero gayon pa man, tinatanggap naman ng lahat ng mga Pilipino. Ganun talaga, minsan nagkakamali tayo dahil yung mga politiko natin, alam naman natin, mga ano yan, mga mambobola talaga Kaya itong mga nambola sa ating itong nakaraang eleksyon, at least ngayon, ang simula ito yan ang simula ng lahat ng pagkakamali ay ang pag-amin na nagkamali. Magandang araw kapartner. Yung speech kanina ni Inday Sara, I think pangalawang beses na niyang in-emphasize yan yung pahihingi ng paumanhin dahil dun sa yung inaasahan niya na unity at yung continuity, Yung una niyang binitawan yung salita na yan, na humihingi siya ng tawad, meron pa siyang nabanggit na okay lang naman sa akin na tanggalin na nila ako sa pagka-vice presidente. Dahil nga dun sa nawala na yung continuity. Ang isang natandaan natin doon, yung talagang medyo tumatak sa isipan natin doon dahil nawala na yung continuity. Ibig sabihin, yung mga project, especially dyan sa Mindanao and Visayas, tinanggalan na ng budget. So, wala nang, paano pa itutuloy yung mga proyekto? So, nawala na yung nawala na yung continuity nung project. So, parang, maski si Inday Sara, very disheartened na siya, Yun ang, yun ang kanyang
Office of the Vice President. Meron na akong naririnig. Si zero na raw eh. Pambihira. At isa pa po niyang sinabi kaninang paulit-ulit yung nagtataka siya doon sa mga tulong na supposedly dapat ginagawa ng gobyerno ay hindi na ginagawa. At lagi niyang paulit-ulit na din sinabi kanina na tsaka na muna ang politika, magserbisyo muna tayo. Pero simula't simula nung kanya pong pagsisilbi bilang Vice President, namulitika na ho ang kalaban niyang si Tambi, di ba? Si Speaker Romualdez. Namulitika niya, simula pa lang, talagang pinulitika na tinanggal na yung mga kaalyado ni BP Sara Duterte. Simulang-simula pa lang talagang instead na ang isipin ay pagsilbi dahil sabi niya nga nangako tayo sa taong bayan na magsisilbi tapos biglang ganito ang magiging reaction ng gobyerno. Doon pa lang na-frustrate na daw siya. Ilang beses siyang nagtanong na parang kung ano ba yung mga response. Wala ho daw nakikitang response ang gobyerno na ito. Talagang sabi nga, nabudol talaga ng todo-todo. Sir, itong paglitaw ng ating Vice Presidente sa publiko na, yun nga, yung sinabi mo kanina, na talagang hindi na ito statement, talagang vocal niya ng sinasabi na talagang nabudol talaga tayo. Sa tingin mo, ano yung magiging next na hakbang ng mga kalaban ng VP? Yung patuloy lang nilang ginagawa. Lahat ng kaalyado ay kailangan pong ibagsak. Yan ang ano nila ibagsak, siraan sa publiko, lahat ginagawa ho nila yan. Alam naman po natin di ba, ang kanilang weapon, una-una, bumili sila ng mga stocks sa media. Correct. Kaya itong mga mainstream media natin, except SMNI, ang hindi nabili, di ba? Pero the rest, alata naman na talagang sobrang bias na po sa mga bali-balita nila. So, tuloy-tuloy lang yan. Isa pang nabuking natin yung mga social media vloggers nila na even yung mga hindi naman talaga political ang kanilang pagbablog ay naging politika na at sinisira si BP Sara Duterte. At yung pinakamatinding kaalyado ng mga Duterte at pinakamatinding resources ay walang iba kung hindi si Pastor Quiboloy at ang KOJC. Yan po ay sinisira ng gobyernong ito. Kaya nga ho na ang focus ay nasa inyo, dito sa KOJC. Kasi ako naniniwala ako this is a bigger picture. The bigger picture dito ay yung 2025 election. Para hindi na mapasukan ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte ang Senado. So kaya ho nila tinatanggal ang resources which is the KOJC and Pastor Quiboloy para wala nang masuportahan, wala nang maipasok. At pag naipasok na nila ang lahat ng administration slate, yung maitim na balak ni Romualdez na baguhin ang konstitusyon at maging prime minister ng bansang ito, hindi na makokontra ng Senado. Yun ang talagang hinala ko dito. Kaya pansinin ninyo, ang focus ngayon itong Senado mapalitan talaga. Ang hirap po, mas sa totoo lang. Ilan na lang ho talaga dyan ang tumatayo para sa katotohanan, kay Pangulong Duterte. Tatatlo na lang, si Senator Robin, si Senator Bongo, at saka si Senator Bato. The rest, wala, kinain na ng greed. So, yun po ang ano dito, mapalitan talaga ng mga kaalyado nitong ni Marcos at ni Romualdez. Kasi alam nyo, ako nakikita ko ito plano ho ito ni Romualdez, halatang halata. Preparasyon ho ito sa 2028. Sinubukan nila yung PI nung simula, hindi pumasa, nabuking, tapos maraming kumontra doon sa Senado, dahil sa daming mga lumalaban pa. Pero kaya nga ngayon, ang motibo nila, kaya nila binanatan ng KOJC, para wala nang maipasok na kaalyado, wala nang maitulungan ang KOJC na pumasok. So, sa tingin ko, yan ang talagang plano nila ituloy-tuloy yung kanilang plano pa nung simula, yung pagbabago ng konstitusyon, pag-amend ng kanilang pagtagal sa gobyerno, at syempre yung maging prime minister itong si Romualdez. Dahil hindi mananalo sa national yan Hindi ho talaga siya, yung kanyang, may nagtanong nga sa akin kanina, ano daw ba masasabi ko kay Romualdez? Meron ba siyang touch sa tao? Wala.
Alam nyo, ilang beses na tumakbo yan ng senador, olat po lagi yan, talo po talaga lagi yan. Kasi nga po, wala namang ano yan walang touch ho yan sa mamamayang Pilipino. Wala ho talaga siyang pagka nakita ng mga Pilipino yun, halatang nasa mataas na alta siya syudad kaya hindi ho siya pumapasok. Ngayon, the only way para siya manatili at may pasa sa kanya, it's not through election, but through being Prime Minister. Remember, pag Prime Minister ka, pagkagaya na form of government natin, ang bumuboto na lang dyan yung mga assemblyman, di ba? Yung mga mambabatas. Sa kasalukuyang ating form of government, hawak ko ng speaker ang budget. Kaya nga tingnan ninyo yung mga congressman natin, lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte bumaligtad na. Correct. Because of budget. Takot na mawala ng proyekto. So, yun ang sa tingin ko mangyayari dyan. Kaya kailangan matanggal ang lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Yun nga ang problema doon kasi ewan ko lang kung base sa monitoring mo kasi nga lahat 'di ba ang pinagkakaisahan ng mga Duterte, yun nga sinabi mo na yung diyan sa Congress nagsilipatan ng bakod. Papaano ito ngayon maitataguyod ng mga Duterte itong dalawang magkakasunod na eleksyon, yung 2025 at 2028, considering na yun nga na lahat kumbaga hawak ni Tambi yung ating mga dating mga kaalyado ng mga Duterte? Sa akin, ang talagang dyan, taong bayan. Kasi don't ever forget yung unang gumalaw ang social media ay yung po panahon ni Pangulong Duterte, 2015, 2016. Isang taga Mindanao na mayor lang, nanalo bilang presidente. Ako naniniwala ko dyan, it's because of social media. Hindi mananalo si Pangulong Duterte noon kasi lahat kontra and we were there. We were part of the social media. Remember, magkasama kami ng Mocha Uson Vlog. Yan ang talagang mga matitinding tumulong nung panahon ni Pangulong Duterte. Correct. Na makikita natin yung influence ng social media at that time. Ngayon, tulad din noon nabili ang mga mainstream media. Ngayon din, nabili na ang mainstream media. Pero hindi ho lahat ng social media ay kaya nilang bilhin. They're trying. Diba? Sabi ko nga ho sa inyo, sinabi ko sa inyo yan They tried to hire me as their propagandist at kanilang at banata ng mga Duterte with a amount na mahirap tanggihan. At nung atin pong tinanggihan po ito, dahil hindi ko kayang lunukin yung ginagawa ng mga vloggers nila ngayon na dating sip-sip sa mga Duterte, tapos ngayon binabanata ng mga Duterte. Hindi ko kayang gawin yun. Ako, naintindihan ko, nakaya nila dahil sa pera, mga patay gutom ito mga to Hindi naman po hindi tayo pero ako kasi naniniwala ako ang root ng evil talaga yung love of money. Kaya yan ang aking pinangahawakan lagi na wag magmahal sa pera. Ang pera darating at darating yan. Kaya nung hindi po nila nakuha ako noon, ngayon humaharap ako sa demanda nila. Na pagbasahin mo yung demanda, talagang nonsense po. Nonsense yung demanda. Pero syempre, for them, it's easy dahil they have lawyers. Ako, wala naman akong lawyer, wala naman akong partido, wala naman akong So, ako lang ang mag-spend ng lahat ng gastos na ito. And they're doing it para masampulan ho nila yung ibang mga vloggers na bumigay din. Pag hindi kayo bumigay, sasampahan namin kayo ng kaso. Ganyan din kay Attorney Roque. Di ba kung napapansin nyo, isa sa pinaka-vocal. Correct. Kung ano-anong idinidikit na yan. Iyan po ang ginawa sa SMNI. Di ba? Ang balita nga natin, sinubukang bilhin ng SMNI, sinubukang bilhin si Pastor Kibuloy at hindi ito nagtagumpay. Kaya kung ano-anong binuhay na kaso na patay na, dating patay na ho yung mga kaso na yan, dismiss na ho yan dati, binuhay. So sinunod yung mga vloggers. Ngayon, nakala nila siguro, nakuha kasi nila ibang vloggers ayoko na lang magpangalan pero maraming Duterte vloggers noon na ngayon kinokontra na si BP Sara Duterte. Mantakin mo yun. Dating mga
nangampanya kay Pangulong Duterte. Ganun sila katindi. Siguro, kasi meron niya ako isa dyan na alam, matindi ito bumanat sa mga oposisyon noong time ni Pangulong Duterte. Kakampi talaga ito ni Pangulong Duterte noon. Kaya ang puro kaso. So, ang sabi nga, kwento-kwento sa amin to ng mga kasamahan niya, kaya lang naman ngayon yan, sumasama sa kay Marcos dahil ayaw niya na ituloy yung kaso niya. Kaya nga ngayon, lahat ng kaso niya tumigil eh. So, ganun katindi ho, ganyang kadumi maglaro itong mga nasa gobyerno natin ngayon. And I think, particularly kayo, mga taga-SMNI and KOJC, alam nyo kung gaano kadumi maglaro itong gobyernong ito. Yes, Hindi kayo nakuha, kaya grabe ho, dito, matatawa ka na lang eh. Kasi, nagulat ako nung pagdating ko kanina ng madaling araw, 6:00 pala ng umaga. Talagang yung mga pulis, malapit sa akin, kinakausap ako, nagpapapicture, sinasabi nila, nanonood ako, followers mo ko, ganyan. Pero ano ha, wag sikreto na lang ha, wag na tayo magpicture, wag mo nang ilabas sa vlog mo. Sabi ko nga halatang alam mo na na kahit sila, against na sila sa ginagawa ng amo nila, pero wala lang talaga silang choice. Kasi nga, baka naman sila ang kasuhan o sila ang tanggalin. Tungkol dun sa sinabi mo na alam namin yung ginagawa ng gobyerno. Hindi lang namin alam, ramdam pa namin yung ginagawa ng gobyerno na alam mo yun. Pero balikan ko lang yung dun sa political side ng mga Duterte. Sa tingin mo, base sa monitoring mo, meron pa bang kumbaga chance na bumalik yung mga dating kaalyado ng Pangulo? Yung iba? Pag nanalo si BP Sara Duterte, magliliparan na naman yan kay Pangulong Duterte o kay BP Sara Duterte. So, ganyan lang naman ang politika sa Pilipinas eh. Pero, di ba, lagi nga natin sinasabi, makikilala mo ang tunay mong kaibigan sa mga panahon na wala ka o kaya sa mga panahon na ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok. Diyan mo talaga makikilala kung sino yung mga tunay na kaalyado. Diyan, alam mo, hindi naman siya nag-ano po, noong panahon ni Pangulong Duterte, marami po tayong nakilalang mga politiko, mga public officials. Pero nung nagka-dalawang kaso ko, talagang para silang nawala. Para silang, alam mo yun, yung parang, uy, dati magkaibigan tayo ngayon takot na sila magsalita kasi nga, baka naman sila ang pag-initan. Ang daming ganyan, magtataka ka talaga. Ganito na ba talaga ang Pilipinas? Kung sino yung nakaupo, kailangan mo sumipsip. Kung sino yung nakaupo, kailangan mo magpagamit. Diba? Yun ang, kayo, experience nyo yan. Talagang, dito yung ako, unang araw ko pa lang after the siege dito, damang-dama ko na yung ginagawa ng gobyerno sa inyo, pinagtitripan lang kayo. Alam mo yung power trip na lang. Correct. Yung maghaharang dito sa isang lugar. Pero paglakad ka lang ng konti, makakalusot ka naman sa kabila. Yung mga nonsense na yung ginagawa nila. Para lang masabi nila, binibigay namin yung power namin. O eto, sumunod kayo, kami yung may power. Ganun nakatindi. Balikan ko lang yung pagbisita ni Vice President dyan sa KOJC compound. Nung pagkatapos ng speech niya, meron pa ba siyang chance na, kumbaga nag-ikot pa ba siya sa compound? Hindi na po kasi medyo madilim na rin at maraming nagpa-picture sa kanya. At nakakatuwa naman kay BP, talagang in-accommodate niya yung mga nagpapa-picture sa kanya. Pero nung nalamang parating si BP dito, yes. Abay, naglinis yung mga pulis. Talagang naglinis sila. Ang balita nga namin, pati sa katedral, tinanggal nila yung kanilang parang, what they call this, yung command post nila. Pati yun, tinanggal. Kasi nagulat sila eh. Nag-abang sila dun sa kabilang gate. Siyempre, alam naman natin, may iba pang gate. Talagang nagkagulatan po. As in, sobrang nagkagulatan. Yung mga pulis, nung dumating si BP, parang bigla nagtayuan. Nung una, yung una, nagbibideo pa sila. Tapos umiiwas sila. Para siguro ipakita na walang pressure dito sa loob. Nung una kasi mararamdaman mo yan eh. Kasi ikot-ikot tayo dito, kalat yung pulis eh. Nung dumating si BP, parang nag-disappear yung iba. Parang lumubog sa lupa, kinain na ata ng bunker na ginagawa nila. Pero di ba meron tayong mga balita na mga namomonitor, pumapasok na information na
Kasi nga, pa 9th day na ngayon ng KOJC siege. Hanggang ngayon, parang walang ni isang Duterte na talagang lumapit dyan sa compound. Dahil nga, may mga impormasyon tayo na natatanggap na baka huhulihin ng mga pulis. Pero ito naman, wala namang nangyaring parang komusyon dyan sa loob kanina. Wala naman. Kasi, siyempre, sitting vice president ito, it's very awkward for them na hulihin. Correct. Diba? Dakpin yung vice president na medyo ano yan, malaking gulo yan kung sakaling ginawa nila yun. Pero wala eh. Wala kasi alam nyo nung na-shock sila. Una-una, bago kasi dumating si BP, matagal na praise and worship na eh. Nagpe-praise and worship eh. Yung mga pulis parang na-shock na ganito pala. Alam mo yun, ganito pala yung ginadjudge namin. Not particularly yung mga nasa baba. Yung mga nasa taas nila, yung mga bossing nila. So, na-realize sila, bakit sinasabi ng boss namin magulo tong mga taga-KOJC? Bakit sinasabi ng boss namin violente itong mga taga-KOJC? Nung nag-praise and worship na kanina, ang saya ng yung mood eh. Festive, talagang worship yung ginagawa. Nasyak ho yung mga pulis eh. Nagulat ho sila na gano'n ang nangyayari dito sa loob. Kaya nung dumating na si VP, gano'n din. Ang tagal din ni VP siguro mga 1 oras po siyang nag-join sa praise and worship. Hindi lang po siya yung dumating, nag-speech, umalis. Hindi ganun As in, dumating, matagal na worship, may mga nag-preach pa bago pa siya umakyat. Parang siya Kaya yata, nakisama. siya yata yung last eh. Oo, siya yung last. Hindi siya nagdumating nung last part na. Talagang sumama siya all throughout. Correct. Siguro, malamang na na rin yung mga kapulisan natin, na-shock na din siguro. So bago po tayo tumungong sa ating diskusyon na kapartner Banat Bay at kapartner Jojo, tatanggap po tayo ng live report. Nandyan po si Jean Domingo para magbigay po ng karagdagan pa pong update kung ano po yung mga nangyari kanina at kasalukuyan nangyayari ngayon dyan sa KOJC compound. Magandang umaga, Jean. Partner Jean. Okay, balikan natin mamaya si kapartner Jean. Kapartner Jojo. Kanina, doon sa speech ni VP, no? Humingi naman siya ng patawad na o paumanhin na hindi siya nakadalo kaagad, no? Alam naman niya na may 9 days na rin tayo na under siege. Humihingi lang siya ng ng paumanhin dahil yung nabanggit niya ro sa kanyang talumpati under siege din kasi itong Office of the Vice President, no? So, anong take mo dito, kapartner Bay? Na under siege yung kanyang Yeah. Yung Actually, kaya nga kanyang niya kaya nga siguro ramdam din niya yung nangyayari dito sa KOJC. Kasi kung ano yung na-experience ng office niya, yun din na na-experience ninyo. In a different level nga lang. Pero kasi we do not know. Hindi natin alam kung what's really happening behind the scene tungkol dito sa opisina niya. Kasi hindi naman po ganun si VP Sara Duterte na yung lahat ikinikwento. Pero hindi natin alam kung ano ba ang talagang tunay na nangyari. Pero the mere fact na nagsalita na siya, alam niyo si VP Sara Duterte, tahimik po yan. Hindi po yan nagsasalita, hindi po yan yung reklamador, hindi yung pinalalabas nilang brat, hindi. Hanggang kayang tiisin yan, titiisin yan. Mas hindi katulad, mas nga sila ng ama niya. Yung father niya talagang, pag inano mo, baba na talaga kaagad. Siya matagal siya bago bumanat, bago magsalita. Kaya nung nagsalita na siya, alam mong naipon na. Naipon na yung kanyang sasabihin. Tsaka maganda din sa sinabi niya kanina, yung isa niyang sinabi niya na wala man ako sa panahon ng inyong kasiyahan, narito naman ako sa panahon ng inyong kalungkutan. So yun talaga yung parang para sa akin, habang nakikinig ako kanina sa kanyang speech, yun yung tumatak para sa akin kanina. Tsaka, madami nga doon po kaya lang hindi ko lang kasi masyadong, hindi po kasi ako Bisaya. Yung sabi yung kinikwento ng mga Bisaya dito,
yung mga magagandang sinabi niya nasa Bisaya eh. Yun yung matitindi eh. Hindi ko lang masyadong maintindihan yung iba. Nagpapakwento ako dun sa mga kakilala kong Bisaya dito. Pero yun daw talaga mga bitaw na yung tulad nga ng sinabi nyo. Maayos yun. Maganda. Tsaka balikan ko yung yung dito sa political side naman, yung kumbaga, syempre alam naman natin yung plano talaga ng mga kalaban, yung impeachment. Sa tingin mo, ano yung magiging reaksyon ng mga tao? Kasi doon talaga papunta eh. Kumbaga, tatahitahimik lang yung mga kalaban pero talagang doon patungo. Ano, sa tingin mo kapag ito nagpatuloy or nangyari, ano yung magiging reaksyon nito ng mga tao at magiging impact sa buong Pilipinas? Ako gusto ko matuloy. Para magwala ang tao. Para makita nila yung sinasabi nilang... kasi hindi naman sa ano... Kasi ako naniniwala ako na yung maitim na balak nilang i-impeach si VP, talagang gagawin nila yan. Kasi alam mo, pag ikaw ang isang tao naging greedy na sa kapangyarihan, pag naging addict ka na sa kapangyarihan at naging desperado ka na, gagawin mo na kahit wala ka na sa, alam mo, wala na yung logic sa'yo. Kahit alam mo na ikukos ito ng downfall ng gobyerno, gagawin mo na kasi pikon ka na eh. Sa tingin ko, pikon na po itong kalaban ni BP. Dahil kahit anong gawin nila, sinasalo ng taong bayan si BP. Kung papansin ninyo, grabe, double time sila. Double time sila sa social media na siraan si BP Sara Duterte. Pero every time nila ginagawa yon, bumabalik sa kanila eh. Kasi nga, hindi mo pwede mong kontrolin ng media. Pwede mong kontrolin ng ilang vloggers o social media influencers. Oo, kaya mong kontrolin. But not every mind or every person sa Pilipinas kaya mong kontrolin. They would see still yung sincerity and yung true works na ginawa ng mga Duterte. Pag balibaliktarin mo yan, hindi mawawala yan sa puso ng mga Pilipino. Kaya nga papansinin mo kahit anong gawin ng PNP, nasiraan ang EJK, siraan si Pangulong Duterte, hindi nila maalis sa isipan nila na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, inuna niya ang mga pulis at sundalo nung panahon niya. At yun laman tiyan po yun ng mga pamilya ng mga kapulisan. So kahit ano pang sabihin mo, kahit anong pagtatanim mo ng witness, hindi maniniwala ang tao sa inyo na si Duterte mamamatay tao yan. Hindi. Kasi meron ng tinanim. Ang mga Duterte, hindi naman po malakas yan dahil magaling mag-joke, dahil magaling mag-speech. Hindi ho. Kaya ho, naging malakas sa mga Duterte, it's because of their works. Ganon din kay Madam Inday. Kay Madam Inday po, hindi naman po malakas siya dahil anak lang siya. Hindi po Kasi marami rin nung nagagawa siya nung panahon na siya naman ang mayor ng Davao. Talagang nagtatrabaho yan. Talagang kahit nung vice president siya, hindi namumulitika. She has the chance to be the next president after PRRD. Hindi niya ho yun sinakyan. Even she's the most popular candidate noon. Hindi siya ganun kasakim. Diba? Hinayaan niya muna iba. Pinabayaan niya. Kita ng taong bayan yan. So ngayon, subukan nila yung impeachment. Yes, they can do it. It's on parang ano nila yon, kapangyarihan nila yon, 'di ba? Malaya silang gawin yon dahil they controlled the house. But hindi nila kakayanin na makumbinsi ang taong bayan na etong tao na to inano ang public trust. Are you kidding? Si VP Sara Duterte nag-failed sa public trust. Sino maniniwala sa kanila doon? 'Di ba? Imposible ho. Pero 'di ba ang procedure ng impeachment, kagaya ba yan yung kay yung kay Corona dati? Magsisimula sa House of Representatives. The House. Tapos ang Senate, bali ang tatayong parang doon siya doon siya ita-trial. Oo. The senators will parang magiging judge, 'di ba? That's why binanatan ng KOJC at ang Pastor Kibuloy. Gusto nga nilang may upo yung mga senador nila.
Ang problema kasi ngayon, medyo independent pa kahit papaano yung mga senador ngayon. Kahit papaano, they're independent pa naman. Independent-minded pa naman ho sila. Kasi ano yan pagka sa Senate President yan doon mo malalaman kung nagkakaroon ng diktador yung Senate President, doon mo nakokontrol yung Senate. Pero as of this time, medyo independent pa sila. Okay? Hanggang mapalitan po nila yung mga senators na lumalaban. So, sa tingin ko, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nila iniipit ang KOJC at SMNI. They have to replace with their own people ang mga senators. So that House and Senate, pwede na silang impeach talaga. Pero ano yung impeachable na kaganapan o nangyari o ginawa ni VP Sara para isulong yung impeachment sa kanya? Yung tinutukoy nilang confidential funds na ginamit ng less than 11 days. Isa yan sa gusto nila maging basis. Ang problema, bumabalik sa kanila Bakit ba 11 days yun? Remember, yung budget came from the Office of the President. So kahit pagbali-baligtarin mo istorya, kasalanan ng Office of the President ito. The Office of the Vice President, kailangan niyang gamitin yung pondo. Yun ang nasa batas. Ang problema, late na inilagay ng Office of the President yung pondo na yun. Pero yun ang gusto nilang palabasin na ginamit in 11 days. Mukha nga namang, kung medyo mahina ang utak mo, mukha nga namang pangit tingnan, di ba? 11 days ginamit. But if you would explain it, which is in-explain ng mga sa social media, na paano hindi gagamitin in 11 days? 11 days na lang nung binigay. Naturalmente, kailangan gamitin. Or hindi magagamit yun, hindi maganda ding tingnan. So, yun ang isa. Pangalawa nga, kaya nga, careful sila kung papansinin ninyo ang mga Duterte. Di ba, sabi nila, bakit minsan ang mga Duterte hindi nagpupunta dyan, ganito. Kasi careful din sila Kailangan, hindi pa pwede yung madadala tayo sa damdamin. Na kailangan pumunta na rin sila dyan, bakbakan sila sa mga pulis. Hindi kailangan nilang gamitin din yung tamang paraan. Or else, it will be used against them. Diba? Kaya marami nagtatanong, ba't hindi nagpupunta si Mayor Baste dito? Hindi pa pwede kasi Mayor Baste has to allow the warrant of arrest to be served. Or else, baka sabihin, ibintang, pinigilan ni that's obstruction of justice. Kaya nga ngayon, kung mapapansin niyo, everything falls into places. Tumahimik na. Celebration ngayon. Eto imagine niyo to. Sabi ko nga God is really works in a mysterious ways, di ba? Sabi nga sa Romans 28, 8:28 is, in all things God works for good. Di ba? Bakit ngayong anniversary ninyo tumapat yung siege? Eksaktong-eksakto. Di ba? Days before. Bakit hindi days on the day itself o hindi after the anniversary? Bakit before? Kung iisipin mo, nang lalaliman mo talaga isip mo, kaya before, pinahintulutan ng Lord na before mangyari yun, para after how many days, medyo kumalma. At pagkalma, pwede nang pumunta si VP Sara Duterte. Imagine niyo nangyari to kahapon lang, yung siege. Pag pumunta si VP Sara Duterte dito, pwedeng gamitin laban sa kanya, sabihin, inciting to sedition, o di kaya obstruction of justice. Tiniming talaga And wala kayong control doon. Tama? Control talaga ng Lord. Kaya nga, it's really, God's time is the perfect time. So, yung nangyaring panahon na ito, perfecto talaga. Humupa na. Hindi na nga nagpapakita dito si Torre. So, yung mga pulis dito, tahimik na. Minsan, merong pumapapel, lalo na yung si Colonel Patay ba yun? Yung mahilig maninigaw-nigaw dyan, manduro-duro. Minsan, pumapapel-papel, gusto mapalitan si Marantan, o napalitan na ata. Pero at the same time mapayapa na. So, hindi na siya pwedeng kasuhan ng sedition or obstruction of justice kasi ilang araw na di ba? So, malaking bagay yung pagpunta ni VP Sara Duterte dito.